nagkaroon po ako ng stage 2 diabetes. Ang hirap pong pumila sa government hospital. Grabe. Nagbayad ako ng 10 taon mahigit sa aking PhilHealth. Nag-resign ako sa trabaho ko. Hindi ko mapakinabangan yung aking binayad sa PhilHealth. Parang ang sistema po kasi na ginagawa ng pamahalaan natin, negosyo, hindi serbisyo sa bayan. Kaya po nananatili ang maraming Pilipino kay Tatay Digong at sa mga Duterte dahil nakita namin ang tunay na malasakit. Tunay na tapang, may malasakit po. Dati-dati kumukuha ka ng driver's license, ang naka-aircon lang yung mga empleyado. Pero yung mga nag-a-apply, sobrang init. Pero nung si Tatay Digong ginawa ng 10 taon ang ating lisensya, air condition pa yung lugar ng aplikante. Kahit mag-intay ng matagal, malamig, maginhawa. Yan po ang nakita namin kay Tatay Digong. Pero nung una ayaw ko kay Tatay Digong kasi aktibo po ako sa simbahan. Minura po niya ang Santo Papa. Pero nung siya ay naging guest speaker namin sa Volunteers Against Crime and Corruption, sabi ko, panay ang mura niya, panay ang pagpapatawa po niya. Sabi ko, putang inang, ganun magsalita, sayo na ako. Simula po noon, pinaglalaban ko na po si Tatay Digong sapagkat nakita namin ang pagmamalasakit niya, ang tapang at malasakit. Bakit po malungkot? Sapagkat hindi pa po tayo nakakalaya sa tunay na kahirapan ng Pilipinas. Nanggaling po ako ng Bicol nitong kamakailan lang at nagkaroon po kami ng orientation seminar doon. Nakita ko po yung mga flood control project ni Saldico. Mga walang kwenta po. Tumuloy po kami sa OWAS, sa bayan ng OWAS Albay, sa Barangay Camagong. Puro flood control project po si Saldico. Pero yung patubig ng Barangay Camagong, wala po. Yan po ang katunayan na hindi pa tayo lumalaya sa kahirapan. Gapos na gapos ang ating pagkatao sa kalayaan. Kalayaan na makakuha ng magandang buhay. Bakit? Meron po kasi tayong mga politikong pulpul. Walang prioridad ng tamang serbisyo sa mamamayan. Napanood ko po yung vlogger, yung vlog ni Ivana Alawi. Yung dalawang vlog niya, yung tungkol po sa magsasaka at yung tungkol sa jeepney driver. Yung mga magsasaka po na nagtatanim ng palay, 4,000 lang ang kinikita sa loob na cycle ng pagtatanim. Paano po magkakasya yung 4,000 sa kanyang pamilya sa 4 na buwan? Yung pong driver ng jeep, noon kumikita sila ng 1,000, ngayon malaki na ang 300. Bakit? Dahil meron po tayong mga politikong walang tunay na pagmamalasakit sa bawat mamamayang Pilipino. Meron tayong mga politiko ang malasakit ang kanilang sariling bulsa, ang kanilang sariling kaginhawaan sa buhay. Kaya ang prioridad, flood control dahil mabilis pagnakawan. Hindi na ho iniisip ang pangangailangan ng bawat mamamayan. Kami yung mga riders, yung mga bumabiyahe ho sa pamamagitan ng motor taxi, magkano na lang ang inuuwi sa kanilang pamilya. Umulan, umaraw, mababasa, matutuyo, magkakasakit. Napakataas ng gasolina. Ang sigaw ni Kong Leandro, tanggalin ang excise tax, tanggalin ang tax. Demonyo yung rekto na yung putang inang yan. Pahirap sa bayan. Hindi ba kaya ng pamahalaan magsakripisyo para sa bawat mamamayang Pilipino? Araw ng kalayaan, hindi nyo natunghayan ang kabayanihan ng ating mga bayani na nagbuwis ng buhay. O baka kasama kayo sa mga bayani katulad ni Paterno na balimbing sa bansang Pilipinas. Ibinenta ang sarili nating kasarinlan sa mga dayuhan. Kayo naman, mga magnanakaw, para patabain ninyo ang inyong mga sarili. Walang tunay na pagmamalasakit sa isang Pilipino. Walang tunay na pagmamalasakit. Kaya kayo po, kayong mga
kasamahan naming mga riders. Hirap na hirap tayo sa gasolina. Ito na ang pagkakataon. Tinatawagan na namin kayong samahan nyo kami upang ipaglaban ninyo ang inyong sarili. Hindi lang bayan, hindi lang ibang tao, sarili nyo ay paglaban nyo sapagkat hirap na tayo. Kayong mga magsasaka, prioridad, pagpapalakas ng agrikultura, sabi ni Bangag. Anong nangyari? Bangag nga wala sa katinungaan, putang ina mo, Ferdinand Marcos. Gusto ko pong makulong para sa paglaban sa bayan, sa totoo lang. Ako po ay, dati mataba po ako. Ako po si Hex Gonzales, yung nakakasama nyo dati sa People Power Monument, sa Raa Sulaiman. Umakit po ako ng templado, nagsasalita po ako. Nagkaroon po ako ng stage 2 diabetes. Ang hirap pong pumila sa government hospital. Grabe. Nagbayad ako ng 10 taon mahigit sa aking PhilHealth. Nag-resign ako sa trabaho ko. Hindi ko mapakinabangan yung aking binayad sa PhilHealth. Parang ang sistema po kasi na ginagawa ng pamahalaan natin, negosyo, hindi serbisyo sa bayan. Kaya po nananatili ang maraming Pilipino kay Tatay Digong at sa mga Duterte dahil nakita namin ang tunay na malasakit. Tunay na tapang, may malasakit po. Dati-dati kumukuha ka ng driver's license, ang naka-aircon lang yung mga empleyado. Pero yung mga nag-a-apply, sobrang init. Pero nung si Tatay Digong ginawa ng 10 taon ang ating lisensya, air condition pa yung lugar ng aplikante. Kahit mag-intay ng matagal, malamig, maginhawa. Yan po ang nakita namin kay Tatay Digong. Nasubaybayan ko po sapagkat ako po ay pamangkin ng dating DILG Undersecretary Martin Badulis Didyo. Ako po si Jonex Badulis Gonzales. Kaya nasubaybayan ko po, simula pa, noong 2015 kasama na po ako sa kampanya. Nang si Ninong Martin Dino ang unang naging presidential candidate ng PDP laban na pinaltan po ni Tatay Digong. Kaya nasubaybayan ko. Noong una ayaw ko kay Tatay Digong kasi aktibo po ako sa simbahan. Minura po niya ang Santo Papa. Ang gustong-gusto ko po noon ay si Grace po ata noon. Pero nung siya ay naging guest speaker namin sa Volunteers Against Crime and Corruption, sabi ko, panay ang mura niya, panay ang pagpapatawa po niya. Sabi ko, putang inang, ganun magsalita, sa'yo na ako. Simula po noon, pinaglalaban ko na po si Tatay Digong sapagkat nakita namin ang pagmamalasakit niya, ang tapang at malasakit. Nais ko nga rin po imbitahan yung aming, marami po kaming DRT dito, bukod sa NCR, kasama ko din po ang DRT Bulacan, DRT Cavite kanina po, DRT Montalban, tinatawagan ko po si Pres Jun Vargas para magbigay lang po ng konting pagbati po sa inyo mula po sa DRT Bulacan. Patuloy po namin pararamihin ang DRT, katulad po, nagpapasalamat din po ako sa DRS. Sa totoo lang po, sa DRS po kami nag-umpisa. Namulat po kami sa ganitong riding group dahil po sa natutunan po namin sa DRS at pinagpapatuloy po namin din sa DRT. Tuloy-tuloy po tayo. Cap Jun Vargas. Palakpakan po naman natin yung aming kasamahan, si Pres Jun Vargas po ng DRT Bulacan. Ayan po, dumayo pa po sila mula sa San Jose del Monte, Bulacan. Magandang hapon po sa ating lahat. Ito ang sinasabing kukuntiman tayo pero solido. Andito po tayo para sa pinaglalaban nating pagbabago sa ating gobyerno. Wala po akong maraming masasabi kundi laban lang. Maraming salamat po. Thank you, Pres Jun Vargas. So tinatawagan ko naman po si Pres Eddie ng DRT Montalban. Pres Eddie, asan ka? Mukhang wala. Katatayo pa lang po namin din ang DRT Bicol, ang aming coordinator, si Cap Ian. Doon po namin natuklasan sa Bicol yung mga national government po na departamento katulad ng LTO,
yung bagong talaga, o kahit ako po'y mapanood, yung bagong talaga ni BBM na director ng LTO, tumatanggap po ng lagay. Puro anomalya po ang nangyayari sa LTO doon sa Bicol. Bumati ka naman. Sa una nandito, mabuhay po tayo kasi patuloy pa rin po tayong lumalaban kahit na iilan lang po tayo. Kagaya po ng naranasan ko po sa Bicol. Marami po doon mga dating dilaw, mga pinklawan. Pero gusto nila Duterte na. Kaya lang natatakot sila magsalita. Ang tanong ko sa inyo, hanggang kailan kayo mananahimik? Paano tayo mananalo kung puro na lang kayo pananahimik? Kami, last year pa kami lumalaban. Pero, same faces, same personality ang lumalaban. Hanggang kailan kayo magpapaka-Pilipino? Magkalubog na tayo. Yun lang po. Ang panawagan ko lang sana, magkaisa na tayo. Dati po akong joyride-rider po. Huminto na po ako sa pagmamaneho dahil ramdam na po namin yung pagod po. Pagod kami pero wala kami kinikita para sa mga pamilya namin. Kaya pakiusap ko sa inyo, sa mga walang pakialam na mga Pilipino, kailan kayo gigising? Ito nga yung mahirap eh. Puro tayo reklamo. Pero hanggang social media ka lang. Kaya tayo nababansagan ng mga troll. Dahil sa pag-uugali natin, mga keyboard warriors. Yun lang po. Sana po magising na po kayo. So, ayan po, nakikita po natin. Kaya mga kapwa ko Pilipino, mga magulangin, mga magsasaka, mga driver, mga contractual, mga minimum wage earner, hindi na ho nagiging sapat yung ating kita. Sapagkat talamak na ang mga mandarambong sa pamahalaan. Kaya ang sigaw po ng DRT Riders, palayain ng Pilipinas sa mga mandarambong sa pamahalaan. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat.